Marami na mga chismis-chismis at at na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oh, Chair. pero hindi Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Hindi pa rin po makapag-move on yung mga talunan po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil nga po naglabas na po ito ng hatol at sinasabi nga po ng Korte Suprema na unconstitutional po ang ginawang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ngayon po may mga senador na sinasabi na pwede nilang hindi sundin agad-agad yung kautusan po ng Supreme Court. So doon pala makikita natin na medyo magkakaproblema po dahil nga po ang Supreme Court na po ang pinakahuling magbibigay ng hatol. Kumbaga wala nang ibang pwede pang magbigay ng ibang hatol maliban po sa Supreme Court dahil sila lang po yung naatasan ng ating saligang batas na mag-interpret kung tama o mali ba yung mga bagay-bagay patungkol sa saligang batas. So ito paliliwanag po ni Attorney Salvador kung ano po yung mga nangyayari at ano yung mga dahilan kung bakit ibinasura po ng Supreme Court yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at ano yung mga pwedeng kaharapin o ano yung pwedeng mangyari kapag hindi po sinunod ng mga senador yung hatol po ng Korte Suprema na itigil na yung impeachment dahil nga ito unconstitutional. So ito panoorin at pakinggan po natin yung interview dito kay Attorney Salvador na dating defense lawyer po ni Chief Justice Corona. So kahit papaano masasabi natin na meron siyang alam dito sa impeachment na nangyayari dahil naging parte po siya ng impeachment trial ni Chief Justice Corona. So ito panoorin po natin. Ano po bang naging desisyon din ng Korte Suprema? Sa sinasabi po ng Senado, ay hindi pa rin naman sigurado na sila ay susunod kaagad dahil maaari pa daw nilang pagdebatihan ito at pagbotohan. Ano sa tingin ninyo? Yun ho ba ang Korte Suprema ay dapat wala na hong question dapat kung ito ay dapat ipatupad kaagad? Ganito po ang sasabihin ko po, no? Ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na mahawakan, meaning magkaroon ng pagkakataon basahin yung official statement ng ating Korte Suprema through the office of the spokesperson. Hindi ako nagkakamali ay nanggaling rin yan sa bahagi ninyo. Kasi po humingi ako bago ako magsalita. Sige po. Ayun ho, at maliwanag ho na sinabi rito, sinabi ng Supreme Court, the Supreme Court's ruling is immediately executory. Okay. Ngayon, nasa sa kanila yan kung hindi nila susundin. Subalit po, nagsalita ng Korte Suprema at ang Korte Suprema ay naatasan ng ating saligang batas na magpaliwanag ng mga bagay na katulad nito. Bigyan ko lang po ng konting perspective at context. Yes. Noon po sa kaso ng Francisco versus House of Representatives, ganito po ang issue. Ano yung 1 year bar? Yes. Yung kay Ombudsman Gutierrez, 1 year bar. Ngayon po, na-confront na naman ng Supreme Court ng issue nito. Although the factual circumstances po hindi pareho, Yes. kinakailangan na naman pong suriin ng Korte Suprema at nasa kakayanan po nila yan. At sinabi po nila dito sa kanilang desisyon. In fact, sinabi nila po dito, sabi nila, we urge everyone to read it. Ibig sabihin, sinasabi nila kung ako nga po makukuha ko yung kopya. Ngayon, ay babasahin ko kasi the Supreme Court is urging us na basahin to para maintindihan po natin. Okay. So yun po, kaya pala nag-iiyakan kagad itong mga nag-file po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa pala nila nababasa yung kabuuan ng resolusyon o ng hatol ng Supreme Court. Kasi siguro may mga nakalakip pa doon. Siyempre mahaba yan. Alam naman natin yan kapag naglalabas po ng mga ganyang mga ruling. Napakarami, napakakapal po ng mga pages. So, malamang sa malamang meron dun silang hindi pa nababasa kung bakit ganun yung naging hatol ng Supreme Court. Ngayon, balikan natin. Sabi nga dito ni attorney, ang sabi po ng Supreme Court, immediately executory na yung kanila naging hatol. So, dapat yun sundin kagad ng mga senador. Dahil lang sabi nga ng mga senador, pwede daw nilang hindi kagad sundin yung hatol ng Supreme Court. Aba,
diyan tayo magkakaproblema. Kasi, para saan pa? Bakit tinawag na Supreme Court yung korte na yan? Kung hindi naman pala sila susundin, wala naman pong susunod na mas mataas doon sa Supreme Court. Di ba? So, ano ba yung pinaka-primary na trabaho ng Supreme Court? Di ba? Sila yung nag-interpret ng batas kapag merong, di ba? Pag merong nagtatalo kung tama ba yung pagkakaintindi. Kaya nga pinagdedebatihan yan. Kaso ang nangyari, unanimous decision. 15 judges po ang nagsabing unconstitutional po yung impeachment. So paano nagsabi ng mga tulongges na mga tambaluslos na congressman na yan na mali yung naging hatol ng Supreme Court? Kung 15 unanimous. Okay lang sana kung kung 15 yun, 8 versus 7. 'Di ba? At least may isang naging panabla. Kaso hindi 'Di ba? Unanimous decision. So kailangan ipatupad nila yung naging resulta ng hatol ng Supreme Court. Ngayon, kung di nila susundin yan, sa pagkakaalam po natin, meron pong contempt power ang Supreme Court. So, pwede ipakulong ng Supreme Court ng mga senador na to na hindi susunod sa kanilang kautusan. So, parang lumalabas dito, babastusin nila yung Supreme Court. So, mawawala na yung separation of power. Kung di naman pala i-disregard nila yung kapangyarihan ng Supreme Court. Kaya nga 'di ba, meron tayong 3 branches na sa gobyerno, kaya nga co-equal branches ang tawag diyan, yung executive, yung po yung sa presidente, sila po yung nagpapatupad ng batas. Ngayon, itong mga nagmamagaling na mambabatas natin, ang trabaho naman nila ay gumawa ng batas. Hindi naman sila yung nag-i-interpret ng batas. Yan po ay ibinigay ng ating konstitusyon, ng ating saligang batas, dito sa judiciary, which is yung Supreme Court. Sila po yung mag-interpret kung tama o mali ba yung pinagdidebatihan tungkol sa nasabing batas. Ngayon, di ba, tulad sa executive, pinatutupad nila yung batas. Ngayon, kung may mali doon sa pagpapatupad ng executive, pwedeng itakbo yan sa Korte Suprema. Yun yung pinakadulo, di ba? Yun yung, kumbaga, dadaan mo na sa Regional Trial Court, tapos Court of Appeals, hanggang sa mapunta ng Supreme Court. So, Supreme Court pa rin magsasabi kung tama ba yung pagpapatupad doon sa ginawa ng executive. Ngayon, itong mga mambabatas nating mga tambaluslos, ang trabaho nila is gumawa ng batas, hindi mag-interpret ng batas. So, sino ba ang dapat paniwalaan natin? Yung Supreme Court o yung mga tambaluslos na gumagawa ng batas na hindi naman nila trabaho yung mag-interpret? Siguro parang feeling nila dahil nga 'di ba ginamit ng executive ng DOJ yung nung kinuha si Pangulong Duterte, 'di ba? Dapat doon competent judicial authority, dapat dumaan muna doon. Ang ginawa po ng DOJ, sila na umaktong competent judicial authority. So iniisip siguro ng mga tambaluslos na congressman na pwede rin nilang akuin yung judicial authority gaya ng ginawa ng DOJ. So maling-mali po yung ginagawa nila na mas magaling pa sila sa pag-interpret ng batas dito sa judiciary po natin, which is yung Supreme Court. Okay. So, yung kanina nga po, iniulat ng ating kasamahang si Radyo Patrol Robert Mano na yung question na kung susunod man ang Senado kaagad sa naging kautusan ng Korte Suprema ay maaring ihalin tulad daw natin dun sa trial daw mismo ni dating Chief Justice Renato Corona na nakapag-issue pa daw ng TRO ang Korte Suprema. Ganon nga ho ba nangyari? Ay, hindi po. Yung kay Chief Justice Corona po, ay Yan, isa pa yan. Maraming mga tulongges na tambaluslos na ginagamit na jurisprudence yung kay Chief Justice Corona. Kaya siguro itong si Atty. Salvador ang inimbitahan para interviewin dahil nga siya yung defense lawyer ni Chief Justice Corona. So, diyan nila inahambing, diyan nila kinukuha yung senaryo tungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At dito
sinasabi nga nila yung TRO, yung Temporary Restraining Order, na hindi nga daw po sinunod ng mga senador nung panahon na si Chief Justice na Corona na yung yung ini-impeach. So dito may malalaman tayo na mali pala yung naging kumbaga mini-mislead nila, parang ganun na nangyayari kasi ibang-iba sa sasabihin niya ngayon dito dahil nga siya yung defense lawyer sa nangyari. So ito yung pala yung katotohanan nun. ay hindi po, wala pong TRO yun. Wala. Ang nangyari po doon kay Chief Justice Corona is na na-impeach po siya ng Disyembre sa pamagitan po nung sinasabi natin na nakakuha sila ng 1/3 endorsement. Kaya may immediate transmittal. Hindi na po yan So yun po, wala pong temporary restraining order na nangyari. So ulitin po natin kasi parang yan po yung yan yung sinasabi nila na jurisprudence tungkol nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na pwedeng hindi sundin ng senador, ng mga impeachment judges, 'di ba? Na pwedeng hindi nila sundin yung kautusan ng Supreme Court dahil nga yung nangyari kay Chief Justice Corona, naglabas doon ng TRO, hindi nila sinunod at nag-proceed pa rin sila sa impeachment. Corona is na na-impeach po siya ng Disyembre sa pamagitan po nung sinasabi natin na nakakuha sila ng 1/3 endorsement. Ulit. Saan ba yun? Teka lang. Although the factual circumstances po hindi pareho, Yes. kinakailangan na naman pong suriin ng Korte Suprema at nasa kakayanan po nila yan. At sinabi po nila dito sa kanilang desisyon. In fact, sinabi nila po dito, sabi nila, we urge everyone to read it. Ibig sabihin, sinasabi nila kung ako nga po makukuha ko yung kopya. Ngayon ay babasahin ko kasi the Supreme Court is urging us na basahin to para maintindihan po natin. Okay. So, yung ito kanina nga po, ito yun. iniulat ng ating kasamaang si Radio Patrol Robert Mano na yung question na kung susunod man ang Senado kaagad sa naging kautusan ng Korte Suprema ay maaring ihalin tulad daw natin dun sa trial daw mismo ni dating Chief Justice Renato Corona na nakapag-issue pa daw ng TRO ang Korte Suprema. Ganon nga ho ba nangyari? Ay hindi Yan po, na, TRO yung na yan, Chief yun yung Justice TRO. Corona po, ay hindi po, wala pong TRO yun. Wala. Ang nangyari Yan, po kay malinaw, Chief Justice walang Corona TRO. is na-impeach po siya ng Disyembre sa pamagitan po nung sinasabi natin na nakakuha sila ng 1/3 endorsement. Kaya may immediate transmittal. Hindi na po yan kinwestiyon ni Chief Justice Corona. Hinarap po niya yan. At saka magkaiba yung yung nilabas na ruling ng Supreme Court. Yung dito kay Vice President Sara Duterte, immediately executory, yung unconstitutional, yung pagpapatigil po ng impeachment. Unlike dito kay Chief Justice Corona, temporary restraining order lang. So doon talagang malayo yung naging hatol ng Supreme Court. Kasi sa temporary, pinipigilan lang. Pero may may parang may kondisyon para mas matuloy yung yung impeachment. So whether paboran o hindi ng Senado is okay lang. Unlike kay Vice President Sara Duterte, napakalinaw, immediately, hindi forthwith immediately executory yung pagpapatigil po ng impeachment. Po niya yan. Okay. Kung meron po siyang mga legal issues na gustong harapin, na pwede pang questionin, na sinasabi na kanyang mga abogado, hinarap po niya noong January the following year. So wala pong TRO na pinag-uusapan ng panahon po yun. Okay. So, malinaw lang po. Paliwanag ko lang. Malinaw, walang Sige. TRO nung So, panahon ni ngayon, Chief Justice ang Corona. sinasabi din ng Korte Suprema na kapag daw merong ma-file ulit na impeachment complaint, ay kinakailangan na ito ay dumaan sa proseso ng pagdinig sa Kamara bago man ma-transmit ito sa Senado para daw mabigyan ng pagkakataon na sumagot. Tama ka doon, Tony. Tama ka doon. At sa unang pagkakataon, makikita natin na nilatag ng Korte Suprema kung anong tinatawag nilang due process requirement in impeachment proceedings. Ayan po. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, hayaan niyo po na ilatag ko. So, Yes. kasi po itong nilatag ng Korte Suprema ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 7 ito maari pong Yung ngayon ito kasi yung nilatag kasi ng Supreme Court
sinasabi ng mga tulongges na tambaluslos na parang bakit hinihingi kaagad ng Supreme Court yung mga ebidensya para do sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So parang pinangungunahan na raw ng Supreme Court yung gagawing impeachment trial. So kumbaga, isa yun sa mga hindi sinagot ng House of Representatives kasi yun yung isa sa mga tinatanong yun ng Supreme Court. Ngayon, hindi po yan sinagot ng House of Representatives. So, doon pa lang makikita na natin na siguro nabastusan yung Supreme Court na bakit ayaw silang sagutin nitong mga House of Representatives. Whether siguro iniisip ng Supreme Court na wala talagang matibay na ebidensya o wala talagang ebidensya na magsasabi talagang impeachable yung mga ginawa ni Vice President Sara Duterte, na baka puro hearsay lang. Kagaya ng sinasabi ni 'di ba, ni Congressman Kong Hun na chismis lang pwede na mag-file ng kaso. So parang ganoon ang iniisip ng Supreme Court na lahat ng article of impeachment na isinalang kay Vice President Sara Duterte puro mga chismis. Baka narinig niya kay Congressman Kong Hun na chismis lang pwede nang mag-file ng kaso. Kaya siguro ibinasura yan ng Supreme Court. Pero ito, ilalatag po rito, ipapakita po ni Attorney Salvador kung ano po yung mga hindi sinagot ng House of Representatives sa mga tanong ng Supreme Court. Maari pong meron pang iba doon sa main decision, but I think ito po yun dahil nilatag nila dito sa kanilang ng press release ng Office of the Spokesperson. Ulitin ko po. Una, sabi ng Supreme Court, yung articles of impeachment or resolution must include evidence. So hindi po pwede mag-file ka ng articles of impeachment lamang na walang ebidensya. Okay. At yan daw po kailangan i-share mo sa lahat ng miyembro ng House. Hindi pwedeng yun lang nagpa-file at nag-i-endorso. Kailangan i-share nyo yan. Articles of impeachment, tsaka yung ebidensya. Number two, sabi po doon na yung ebidensya should be sufficient to prove the charges. So hindi sinasabing may ebidensya lamang. Documentary, object, o may mga testigo, dapat daw yung ebidensya ay sufisyente para patunayan yung articles of impeachment. Number three, sabi po nila dito, yung articles of impeachment at yung ebidensya na nagsusuporta nito must be available sa lahat ng miyembro ng House of Representatives. Hindi lang po, hindi pa naalala nyo, meron lang mga nag-i-endosong mga representante. Yes. Kailangan daw alam po ito ng lahat. Pang-apat, yung respondent daw po sa katulad dito, si VP Sara, should have been given a chance to be heard. Dapat siya nagkaroon ng pagkakataong marinig on the articles of impeachment and the supporting evidence bago ito itatransmit sa Senado. So kung titingnan po natin, kailangan sasabihin lang, hindi nyo basta pwede. Kailangan ko yung Article 11, Section 2 ang gagamitin, magano kayo? Kasi i-refer naman talaga sa committee yun Kaya they should have a chance to be heard. Pang-lima, the House of Representatives must be given reasonable time to reach an independent decision on whether to endorse an impeachment complaint. Okay, so kailangan doon bigyan sila ng tamang pagkakataon. Tamang panahon para aralin kung i-endorse nila o hindi. Okay? At yung power, yung daw pong period na yan, na-determine ng reasonableness ng period, ay pwede raw sa busisiin ng Supreme Court. Sinabi na nila doon yun. Ika-anim po, sabi dito, the basis of the charge must be impeachable acts or omission. Ito po kailangan tandaan na magpa-file. Kasi po dito, dinistinguish ng Korte Suprema kung sinong dinidemanda mong impeachable officer. Sabi ng Korte Suprema, pag dinidemanda mong impeachable officer ay Presidente and Vice President mo. Una muna, sabi niya, yan, pag nagdemanda ka, it should be in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. I repeat. Okay. In relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Ibig po sabihin, hindi pa pwede 20 years ko nang ginawa. No, hindi pa ko yung impeachable officer. Hindi nyo po pwedeng bungkalin yun. Tapos po, ito sabi, for the President and Vice President, this must be sufficiently grave amounting to those provided for under Article 11, Section 2, yung bang betrayal of public trust, graft, corruption, bribery, ganun po yun. Kailangan sufficiente. Doon naman po sa iba, yung, di ba po, meron dyan yung mga constitutional bodies, di ba, katulad ng COMELEC, katulad po ng Ombudsman, kailangan daw mapakita
that there is a violation of constitutional independence and autonomy. Okay. At panghuli po, Yeah. panghuli, na sinabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, ito sa panghuli, kung kayo ay mag-i-impeach according to Article 11, Section 3.4, ito po yung nangyari noong February 5, kung maalala nyo. Opo, Nakuha sila ng 200 plus na vote na Pirma. signature, di ba ba? Tapos tinransmit. Sabi ng Supreme Court, tandaan nyo itong dalawa. Sabi niya, number 1, provide a copy of the articles and accompanying evidence to the respondent to give him her opportunity to respond within a reasonable time. Pag sinabi ng respondent, katulad ng Vice President, ay hindi na ako magko-comment. Sige na. Tuloy nyo na sa Senado, prerogative yun nung dinidemanda. Pangalawa, make the articles of impeachment with its accompanying evidence available to all. Ayun daw ho. Yan lahat yan. Kahit na raw po nakakuha ka ng 200 mahigit, lahat bibigyan mo ng kopya. At dapat daw ay makumbinsin na nabasa nila. And I would like to use the phrase, sabi ng Supreme Court, a modicum of deliberation. It should appear on the record that there is a modicum of deliberation. Na nag-effort. Ikaw nga nag-effort. Meron ginawa. Oo, At dami nag-effort. po namin na pinag-usapan ninyo. Oo. The transmittal, however, will only take place upon a qualified vote of 1/3. So Okay. makita niyo po dito. So, doon sa sinabi ni attorney, yung 7 sinabi niya, yun yung mga hindi sinagot ng ng House of Representatives. Kaya dinismiss po, binasura yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung isasummary po natin yung mga sinabi po ni attorney, hindi naman siguro summary, pero yung mga nakita natin kasi diyan, tulad niyan yung pinakadulo, sinabi niya na yung pagkatapos ng botohan, 'di ba, yung ginawa ng House of Representatives, dapat yon binibigyan pa pala ng kopya yung respondent, which is si Vice President Sara Duterte, kung ano yung naging deliberation nila nung time na ginawa yung nagbotohan sila. Hindi nangyari yun eh. Hindi nila binigyan ng pagkakataong mabasa ni Vice President Sara Duterte. Ang ginawa nila, itinakbo kaagad nila sa Senado. Hinabol nila yung last day ng session para bulagaan na, wala na magagawa yung Senado kundi tanggapin yung article of impeachment. So, binulagaan ng House of Representatives at akala nila natatanggapin nilang basta-basta ng Senado yung article of impeachment. Kaso, ang ginawa ni Chis Escudero, sinabi niya na matatalakay na yan pag-resume na ng Senado dahil magbabakasyon na sila. 'Di ba? So, tapos andun pa yung tanong ng Supreme Court na anong committee daw yung humawak para pasagutin si Vice President Sara Duterte doon sa article of impeachment. Ang sinasabi ng mga tulongos na tambaluslos, yung Quadcom daw, yun yung naging committee na humawak doon sa kinuha nilang mga ebidensya kay Vice President Sara Duterte. Malinaw doon sa sa procedure ng impeachment sa Kongreso. Once na yan tinanggap ng Secretary General, dapat yan ibigay na kagad kay Tambaluslos sa Speaker. Pagkatapos sa Speaker, kailangan niya ibigay na kagad yan doon sa sa Committee on Justice. At ang Committee on Justice ang maghihiring, ang gagawa ng report tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaso hindi nangyari. Hindi naman nila binigay sa Committee on Justice. Ibinigay nila sa Quad Committee. Tapos, yung Quad Committee naman, ang iniimbestigahan is yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hawak naman ng COA. So, COA naman na magsasabi kung tama o mali yung paggastos ng Office of the Vice President. In fact, nagbigay nga yung COA, 'di ba, ng resolution na 3 sunod-sunod na taon na nakuha ng Office of the Vice President yung pinakamataas na COA audit. So siguro yung isa rin yun sa mga tiningnan ng Supreme Court, kaya binasura yung impeachment. Tapos ito pa yung yung pagsasabit ng article of impeachment, yung mga ebidensya nila. Mantakin nyo, sabi nga dito ni attorney, dapat kung presidente o vice president, yung i-impeach nyo, dapat
nangyari yung inaakusa nyo within dun sa certain period kung kailan siya naging impeachable official. So hindi mo pwedeng isama sa mga ebidensya yung mga nangyari na hindi pa siya impeachable officer. Tulad nung kay Vice President Sara Duterte. Idinagdag ba naman nung Davao Death Squad na may hawak pa, nung mayor pa raw si Vice President Sara Duterte. Kaya nga tawa ng tawa si si Atty. Topacio na ano ba namang klaseng mga klaseng ebidensya. Tapos ang mga abogadong humawak si De Lima at si si yung gusto maglagay ng ngipin sa Senado si Jokno. Inilagay ba naman mayor pa si Vice President Sara Duterte isinama sa ebidensya para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya talaga iisipin ng Supreme Court? Sabaw, malabnaw, mga walang utak yung gumawa ng impeachment na article na yon. So ang ending talaga ibabasura talaga ng Supreme Court dahil hindi siya sufficient para sabihing kailangan ma-impeach ang Vice President Sara Duterte. Kita niyo po dito, nilatag na ng Supreme Court. Sa aking pananaw, mabuti mga ito para hindi kondisyon. nagtatalo. Sige. So, Attorney Tranquil, salamat at binalikan mo lahat yun dahil ito nga po, binabasa po natin yung release mismo, no? Galing po sa Office of the Supreme Court Spokesperson. Balikan ko lang yung condition number 2 na binasa nyo rin po at balikan po natin yon because para sa akin mahalaga din na ito po ay mabusisi. Ang sinasabi po sa condition number 2 ng Korte Suprema, the evidence must be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Pero ito ay doon pa lang sa punto pa lang ng House. Sa House pa lang to, hindi pa to sa Senate Impeachment Court. Bakit ho, Attorney Tranquil, na meron ng requirement na may sufficient evidence to prove the charge, hindi ho ba dapat sa mismong trial pa lang dapat mangyari yun? Bakit sa filing kailangan meron ng proof of guilt? Di wala na dapat trial. Magandang tanong mo, Tony. Inaasahan ko talaga yan. Kasi meron tayong tinatawag na quantum of evidence. Meron po tayong tinatawag na quantum. Ang ibig po sabihin sa aking pagkakaintindi, kaya sinabi lamang ito ng Supreme Court, yun namang sapat. Hindi pa pwede yung kahit ano na lang ilalagay mo. May papel na ganito, walang batayan. Bakit po? Ibigang ihahalin tulad ko yan sa isang preliminary investigation. Bago sampahan ng isang tao sa hukuman, ano pong ginagawa? Reasonable certainty of conviction. Hindi yan ang nire-require ng Supreme Court. Kasi po, yung para ka masampahan ng isang criminal case sa prosecutor's level, ang susuriin nila, reasonable certainty of conviction. So meron niyang pamantayan, hindi niya nire-require yun. Ito lang, sufficiente naman. Na dapat hindi lang yung ikakarga mo. Sa pananaw ko lang ho yun. Opo. Yung dapat sufficiente para mapatunayan na talaga may pagkakasala siya. Hindi kasi Siguro napanood talaga ng Supreme Court yung pinagsasabi ni nung congressman si Kong Hoon. Naalala niyo sa Quadcom yung iniimbestigahan niya si Wilkins Villanueva. Na ang sabi niya na marami na silang naririnig na chismis, bakit hindi pa raw sampahan ng kaso. So sinagot siya ni Wilkins Villanueva na tama naman sa batas. Hindi ka naman pwedeng magsampa ng kaso dahil lang sa chismis. So gaya nung siguro yan din yung naisip nitong mga unang nag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Na puro chismis lang, puro hearsay yung narinig nila, isinampa nila yung kaso. So yan yung sinasabi ng Supreme Court na dapat sufficient naman yung ebidensya. Siguro narinig din o napanood din ng Supreme Court yung sinabi ni Secretary General kung bakit hindi niya agad ipinasa kitang baluslos yung unang 3 impeachment complaint. Kasi may inaantay pa raw siya. 'Di ba? Siguro nabasa niya yung impeachment complaint na puro sabaw. So sabi kasi ni Secretary General tsaka may ibang tambaluslos na mambabatas. Kaya daw hindi kagad ipinasa yon dahil ang iniiwasan daw nila na basta-basta na lang daw may mag-file ng impeachment laban sa isang impeachable officer, especially kay Vice President Sara Duterte.
Yun daw iniiwasan nila para daw hindi magamit yung 1-year ban. So, siguro tinimbang ng Supreme Court na o binasa nila yung siguro ang ginawa ng Supreme Court dahil nalaman nga nila dahil sinabi nga ni Atty. Topacio na yung mga ebidensyang ginamit ng mga nag-file ng impeachment galing sa Quadcom. Yung Quadcom po, ang iniimbestiga nila, confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, yung confidential funds na iniimbestiga nila is under ng COA. Sabi naman ng COA, wala naman daw ginastos o wala naman daw nilabag o hindi naman nilustay ni Vice President Sara Duterte yung pondo. So, asan yung ebidensyang sufficient na hinahanap ng korte? At the same time, sabihin na natin, for the sake of argument na sinasabi nga nila na bakit daw ibibigay kagad yung ebidensya, dapat sa trial lang dapat ibibigay yon sa impeachment. Ang tanong doon, kung ibinigay nyo ba sa Supreme Court yung mga ebidensya nyo, ilalabas ba nila sa in public yung mga ebidensyang hawak ninyo? Siyempre hindi, di ba? Sila titingnan lang kung talagang sufficient yung yung ebidensya nyo. Since wala naman kayong ipinasang mga ebidensya na hinihingi ng Supreme Court, siyempre ini-expect o iisipin ng Supreme Court, wala kayong hawak na ebidensyang sufficient. Lahat yan puro hearsay. So talagang ang punta niyan, basurahan. Hindi, kasi parang nangyayari, parang sinunod nila yung rules on yung sa prosecutorial service natin. Na dati pag nag-file ng kaso, yun ay dahil sa preliminary investigation ay na probable cause, di ba? Yes, Determination. tama po. Ngayon, binago para mas mabigat ngayon yung requirement na meron ng reasonable certainty of conviction. Totoo po yun. Yun ang ginaya ngayon, ginagamit ngayon. Hindi ko naman po sinabi na ginaya yun. Opo. I've been misquoted. Ang sinasabi ko lang, Opo. hinalintulad ko na mayroong pamantayan. In fact, hindi yun na nire-require. Yes, Ang yes, yes. in-expect lang ng Supreme Court dito, para Sufficient siguro to prove. wala lang deluge of evidence na parang lahat na lang ikakarga. Yung sapat. Suficiente Opo. para yung sinasabi mong charges mo, kaya mong patunayan later on. Okay. Pero Yun po ang pananaw ko, ha? Yun po Sige, ang pananaw ko. sige, I understand. Pero syempre, para po sa aming mga laymen, parang magtataka kami na hindi ho ba parang pinangunahan mo na yung impeachment trial dahil hinahanapan mo na ng sufficient evidence to prove guilt, di ba? So anyway, pinaliwanag nyo na nga po yun na yun po ay bahagi ng proseso na quantum of evidence. Ngayon, isa pa, sa punto po, fourth condition na inilatag po ng Korte Suprema, the respondent should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence. Ngayon, ito lang ang pananaw ko rin po dito, attorney. No? Di ho ba, nagkaroon din ng mga maraming hearing sa Kamara ng iba-ibang komite, Quad Committee, kasama na doon, para po mailatag kung ano yung mga supposed to being nilabag ni Vice Presidente Sara Duterte. Hindi ho ba counted yon? Opo. Liwanagin ko po kasi babalik tayo dyan sa Article 11, accountability ng ating saligang batas. Dalawa yung kaparaanan, yung Article 3, 2, na kung saan di po ba pag final at in-endorse ng isang member ng House of Representatives, ilalagay, ikakalendar po yan sa order of business ng House of Representatives. House, yeah. At i-endorse po. Yun po ang kinakapture niyan. Kasi talagang pag yun ang ginamit mong proseso, i-endorse at i-endorse yan sa committee. Hindi po yan, talagang dinideliberate yan. Kung naalala nyo, yung pinakahuli na naalala ko na may impeachment, yung kay Chief Justice Sereno na hindi natuloy. Hindi na to. Umabot yun sa committee po eh. Nakita nyo dinideliberate. Yun po kasi tinutukoy nila rito. Kaya may distinction ng Article 11, Section 3.2, saka po yung panghuling binasa ko sa inyo, yung pampito, ay Article 11, Section 3.4. Ito yung biglaan. So sinabi nila, so ang tinitingnan nila rito, na pag ikaw ay na-endorso na House of na order of business ka na sa within 10 calendar days, in-endorso na sa committee, natural po na ikaw ay ang respondent ay dapat ma-confront ng mga ebidensya po na yun. Bago nila, didesisyonan kasi mismo ang saligang batas po, sabi, yung committee, magbo-vote kayo, tapos ibabalik nyo yan dun sa plenary. Magbobotohan naman ng plenary kung ng 1/3, kung i-reject yan o tatanggapin, ifa-file ng sa Senado. Yun yung isang bahagi. Ito po yung kabilang bahagi, yung nangyari no February 5, iba po yun. Iba yun pa? po ang susundin, yung binanggit ko kanina. Okay.
So, ito yung pinaka niyan, sa tingin natin na nangyari diyan. Kasi nga 'di ba, kailangan dumaan sa isang plenary committee. So, ang pinaka procedure kasi talaga kung kasi dapat bumalik muna dun sa pinaka basic na na sa pagpapile ng impeachment, which is dapat 'yan may article of impeachment, and then kailangan may mag-endorse, 'di ba, na kongresista, tatanggapin ng Secretary General. Itong Secretary General dapat dadalhin niya agad-agad immediately doon sa Kitambaluslo sa speaker. Tapos itong speaker naman within 10 days yata yung kailan maisama sa order of business, maipasa niya kaagad sa Committee on Justice. Na hindi nangyari. Ano ang ginamit sa impeachment complaint? Quadcom. Hindi naman ng Quadcom ang dapat humawak pagdating sa impeachment. Kaya binasura yan sa palagay natin ng Supreme Court. Kasi hindi nga sumunod sa tamang procedure. Ano ba yung procedure? Dapat Committee on Justice ang humawak doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kailangan pasagutin o kailangan sumagot si Vice President Sara Duterte doon sa committee ng Committee on Justice, hindi sa Quadcom. Kasi ang Quadcom, ang iniimbestigahan nila is yung confidential funds na binigyan ng notice ng COA, 'di ba, na binigyan nila ng ang tawag doon yung parang hindi naman red notice pero yung notice na sinasabi na may kulang o may mali doon sa pag-reimburse na ginawa ng Office of the Vice President, di ba? So, hindi naman Quadcom ang may hawak pagdating sa impeachment. Ang problema, ang ginamit ng mga nagpa-file ng impeachment yung committee report ng Quadcom, which is maling-mali. Kaya binasura yan ng Supreme Court. Yan ang hindi naiintindihan nitong mga nag-file kasi nga mahihina yung mga utak. Kaya pinaliliwanag dito ni attorney na dapat sumunod sila doon sa patakaran kung ano yung nasasaad sa saligang batas natin. Na yun ang tinitingnan ngayon ng Supreme Court. Sinasabi kasi nila na binago daw ng Supreme Court yung yung procedure ng impeachment. Hindi. Ang nagbago ng procedure yung House of Representatives. Hindi nila idinaan sa tamang procedure which is yung Committee on Justice dapat ang humawak at kailangang sumagot ni Vice President Sara Duterte. Nangyari 'di ba? Walang nangyaring pagsagot. Walang nangyaring due process. Ano ba ang nasasaad sa batas natin? Kailangan lahat bigyan ng due process. So parang doon tinanggalan nila ng due process si Vice President Sara Duterte. So yan po yung mga pagkakamali po ng mga tambaluslos na kongresista natin, mga mambabatas natin. Dahil sinakyan nila yung sabaw na article of impeachment na ipinail ng mga sympathizer po ng NPA. Isa rin siguro yan sa mga dahilan kasi kung titingnan yung sitwasyon, kailangan 'di ba dapat merong yung may tinatawag na parang ano ba yung layunin, 'di ba? Ano ba yung gustong mangyari ng mga nagpa-file? Ano ba yung karakter ng mga 'yan? Alam naman siguro ng Supreme Court na yung mga nag-file ay mga aktivista, mga sympathizer ng makakaliwang grupo. Talagang ang lahat ng mga lahat ng complaint niyan is talagang negative against doon sa kay Vice President Sara Duterte. So may intention na talagang patalsikin nila, hindi dahil merong ginawang hindi maganda doon sa confidential funds. Ang titingnan kaagad doon is yung probable cause na ano ba yung layunin nitong mga nag-file? Patalsikin si Vice President Sara Duterte. Mali nga yung procedure dahil ang ginamit yung Quadcom puro hearsay lang naman at walang ebidensyang matibay na nakukuha. Lahat parang si Congressman Kong chismis lang, pwede na mag-file ng kaso. So,
Hanggang dito na lang po muna uli. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.